Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nasa kabuang 100 na kababaihan mula sa mga bayan ng Marantaw at Masiu ang nakatanggap ng tulong mula sa Ministry of Social Services and Development. Nito lamang December 22 hanggang 24, 2025 bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na itaguyod ang kapakanan ng mga sektor na nangangailangan sa lalawigan ng Lanao del Sur. 50 benepisyaryo mula sa Marantaw at 50 naman mula sa Masiu ang napagkalooban ng 25 kilong bigas at family food packs na naglalaman ng sari-saring canned goods at kape. Binigyang diin ng MSSD na ang mga napiling benepisyaryo ay kabilang sa mga pinakabulnerableng grupo sa lalawigan. Kabilang dito ang mga buntis at nagpapasusong ina, biktima ng karahasan, mga kliyenteng sumasailalim sa counseling at protection sa ilalim ng Violence Against Women and Their Children, solo parents, mga magulang na mag-isang itinataguyod ang pamilya sa ilalim ng Dakila Program at Kupkup Program Guardians, mga kamag-anak o tagapangalaga ng kumakalinga sa mga ulila. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang simpleng pamamahagi ng relief goods, kundi isang paraan ng pagkilala at pagbibigay halaga sa papel ng mga kababaihan sa lipunan. Layunin din itong magbigay ng ginhawa sa mga nakakaranas ng iba't ibang anyo ng kahirapan at domestic concerns. Nagsagawa ng Legislative Forum ng Committee on Social Services and Development Bangsamoro Parliament nitong December 19 upang talakayin ang pagpapatupad ng Republic Act 11-59-6 o ang batas na nagbabawal sa child marriage at ang epekto nito sa Bangsamoro Region. Dinaluhan ng forum na ito ng mga legal experts, civil society groups, religious leaders at youth organizations upang ipaliwanag ang mga probisyon ng batas at ang ugnayan nito sa Islamic at customary practices. Ayon kay Committee Chair Noreda Miswari, layunin ng forum na maiwasan ng maling impormasyon at mapalakas ang mga polisiya para sa proteksyon ng mga bata. Ipinaliwanag ng mga eksperto na itinuturing na krimen ng RA 11-59-6 ang child marriage at nagbibigay din sa child protection bilang pambansang polisiya. Nananawagan naman si MP Susana Ayati ng mas marami pang konsultasyon upang makuha ang pananaw ng iba't ibang sektor. Bilang pagbibigay ng halaga sa komunikasyon at malakas na ugnayan ng Bangsamoro Government sa mga mamamahayag sa rehiyon, tinipon ng Bangsamoro Information Office kasama ang Strategic Communications Team Chief Minister Abdul Rauf Makakua at Minister of Trade, Investment and Tourism ang media sa BARMM. Sa ginanap na Media Night 2025, binigyang diin ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua na ang tapat at responsableng komunikasyon ang nagsisilbing pundasyon sa patuloy na pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Chief Minister, lalong mahalaga ang papel ng komunikasyon sa isang rehiyong dumaan sa mahabang panahon ng kaguluhan at ngayon patuloy na bumabangon tungo sa mas matibay at pangmatagalang kapayapaan. Dagdag pa niya, ang sama-samang pagsisikap ng pamahalaan at media sa paghatid ng tamang impormasyon ay mahalagang ambag sa pagpapanatili ng mga tagumpay ng Bangsamoro Peace Process alinsunod sa prinsipyo ng moral governance. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto ang easterly sa ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan sa mga lugar kung kaya ay pinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili rin nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at Barm Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng Barm Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient Barm communities. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.